Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Sa araw po na ito ay magbibigay tayo ng kasagutan o update patungkol po sa katanungang, Sir, kinakailangan ko po bang kumuha ng My SSS ID? Dahil po sa ibang kinakailangan po ng ID para po makatanggap ng pension increase dahil doon na po daw ihuhulog. Well, dito po sa SSS na increase, i-explain ko po ito kung kinakailangan pa bang kukuha ka ng My SSS ID. Kaya naman, tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo, nasa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Klaruhin ko lang po na meron po talagang magaganap na pension increase by September 2026. Ito po ang patunay. SSS rolled out historic pension reform program. Nagsisimula na po siya noong September 2025. 3-year pension increase to all benefit all types of pensioners. Ang SSS o ang Social Security System mag-i-implement po ng Landmark Pension Reform Program noong September 2025. In line with the directive of President Ferdinand Marcos Jr., following the discussion of Finance Secretary Ralph G. Recto with the President of the matter, supported by comprehensive actual studies, sa program feature is structured 3-year increase of pension sa lahat po ng pensioners. The first multi-year adjusted of its kind in the institution of 68 years history. Ang SSS Pension Reform Program ay na-approve sa Social Security Commission or SSC under Resolution Number 340 Series of 2025 dated 11 July 2025. Corresponding circular on the program shall be published accordingly in the newspaper of general circulation. Anchored of the Republic Act Number 11199, Social Security Act of 2018, particular Section 4, empowering the SSC to adjust pension benefits. This reform answer the long-standing call for higher pension while ensuring the funds for long-term stability. So ito nga ang data sa pensioner na pension. So sa January 2025, kung ikaw ay na merong 2,200 na pension, it will be increased sa September 2025, which is naging 2,420, at ngayong September 2026 mag-increase naman siya ng 10% at magiging 2,662, at sa 2027 magiging 2,928 po, at ang pinakataas po dito na pension is umabot po ng 20,000. So kayo na po bahala ang manood po sa basihan po ng inyo pong pension. Ang pension increase ay magsisimula sa 2025 at magtatapos po sa 2027. Ang increase na ito ay ma-implement sa 3 taon, tranches kada September. Sa September 2025, ang pensioners as of August 31, 2025, nag-i-increase po ng 10% ang retirement at saka disability pensioners at 5% increase naman ang death o survivor pensioners. Sa September 2026 for pensioners as of 31st of August 2026, another additional 10% retirement and disability pensioners pa rin at same lang din sa death or survivor pensioners 5%. Sa September 2027, ganun pa rin. After the 3-year pension will have increased approximately 33% of for retirement, disability pensioners and 16% for death survivors pensioner. So ang tanong ngayon, kinakailangan ba ng My SSS ID? To tell you honestly, hindi na po kailangan ng My SSS ID. Kung ikaw ay mayroon ng ID sa SSS na nagpapatunay ng iyo pong proof of identity, no need to get po. Pero kung ikaw ay baguhan pa lang na pensionado sa SSS, need nyo pong kumuha dahil doon po ibibigay sa mga baguhan pa lang ng mga pensioners na makakuha ng pensyon sa SSS.
Pero sa mga old na, hindi na po siya kinakailangan na kumuha kayo. So, pero kung gusto nyo pong mayroong talagang ID, you can also get your My SSS ID at nakagawa na po ako ng vlog dyan patungkol dito. Pero ibibigay ko ngayon kung paano po kumuha ng My SSS ID. Magandang araw! Si Roel Tanyo nga pala. At sa araw po na ito, ay ibabahagi ko kung paano ba kumuha ng SSS card online. Kung hindi nyo pa alam kung ano ito, pakinggan ninyo sa aking vlog. Ito po ay step-by-step process na sa gayon po ay alam ninyo kung ano ang inyong gagawin. Ang mga impormasyon na makukuha niyo po ngayon ay purong katotohanan at dapat po ninyong sundan. But bago po tayo magsimula, inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang proseso sa pagkuha ng SSS card online. Pangalawa, kung gusto mo ang ganitong content, inaanyayahan kita na i-like ang video na ito, mag-subscribe ka kung nagustuhan mo. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang mga information na ganito para sa mga senior citizens at iba pang bagay, ay i-bell notification mo na. At sa punto pong ito, isa-isa na nating himay-himayin at ipapaalam ko sa inyo ang dapat ninyong gawin. Kayo po ay ready na ba? Dahil ako ay ready na. Let's go! But bago yan, pag-uusapan natin ano ba ang ibig sabihin ng My SSS card. Ang ibig pong sabihin ng My SSS card is ang bago pong official at functional na ID na bigay or issue ng SSS. Equipped with an EMV chip na nagre-replace sa old na po na UMID card. So ang mga membro ay makaka-obtain po ng My SSS card from an SSS partner banks after completing the identity verification using the National ID E-Verify system and opening a bank account with the said partner banks. So dito po ay mayroon pong partner bank na kung saan po tayo magpapa-open. May tanong po dito. Sabi, pwede po bang gamitin ang My SSS card bilang isang valid ID? Ang sagot po ay opo. You may use the My SSS card for SSS transactions. However, ang other government agencies po at saka private institution, hindi po siya mandated na itanggap as an official ID. So acceptance will depend on their respective policies as the national ID or PhilSys will serves now serves as the primary official identification for all Filipinos. Nanatili ding itong tanong. So are my old SSS card or UMID etc. valid pa po yun? Yes po. Lahat ng mga previously issued SSS card are still valid. Pero pwede ka po pong mag-apply for a My SSS card if kinakailangan niyo po for replacing a lost, damaged card or updating your information. Ang una natin gagawin ay pupunta tayo sa Google Chrome or search engine at search po ang my.sss.gov at makikita niyo po ito at i-click niyo po ang apply now. At mapunta po tayo dito. So ang kailangan natin gagawin is mag-sign in tayo sa ating My SSS account. Yung user ID natin at saka password. Kinakailangan hindi po natin ito makalimutan. At once nalagay nyo na lahat po ng detalye ng inyong user ID at password, i-click nyo po ang sign in. Ito na po ang proseso kung paano mag-apply for My SSS card powered by RCBC at Descartes. Una po ay magpunta po tayo sa My SSS at log in to your SSS account. Tapos ilagay mo lang ang one-time PIN at pangalawa, puntahan po ang tatlong dot at piliin ang services. At makikita po ninyo ang My SSS card. Pangatlo, i-input lahat yung detalye ninyo. At kapag tapos na ma-input lahat, i-click nyo po ang arrow at dyan ang I hereby. So nakikita po dito ay start liveness, imukha-mukha at i-verify, tapos makita mo na success. At pagkatapos po dyan ang pagpili sa
RCBC Discardtech as the participating financial institution or FPI. Pagkatapos dyan, agree with the sharing data consent. Kung nabasa mo na lahat yan at makita po ninyo itong take note, the SS transaction, at yan po ang nakita po ninyo. At pagkatapos po niyan sa Discardtech ay i-download po ninyo sa App Store or sa iOS. At pagkatapos click the member and input all the details na kinakailangan, yung number nyo po at lahat po. At pagkatapos yan, yung enter your SS transaction and SSS number, kinakailangan nyo po memoryado po iyon. So pagkatapos po may input po ang lahat ng detalye, personal details, employment details, and etc. Kinakailangan tama po ang inyong nilalagay para iwas po tayo sa pagkamali-mali ng mga detalye sa ating ID. So, i-verify nyo po, double check nyo po lahat ng mga detalye at antayin po, mag-enter po kayo ng Discardtech sa open your account. At pagkatapos, once fully verified na, click the card cubs at avail your My SSS at ganun lang po kasimple. Siya nga pala sa mga nagtatanong kung sino-sino lang po ba ang makaka-apply. Ang mga miyembro po, prior registrants, pensioners, individual claimants, and representative payees may apply for the My SSS card provided po na na-meet nila ang mga requirements. Una, you must have an SS number tagged as permanent. Pangalawa, you must be registered on the My SSS portal. Pangatlo, your local address, mobile number, and email must be up to date in the SSS record. Pangsunod is you must be PESA National ID registered. Before kayo mag-apply, make sure your name and date of birth match on both your SSS and National ID records. If they don't, you need to update the information with the correct agency. At ngayon po sa bangko, nakadepende po sa bangkong iyong pipiliin, either use their online app or pumunta po kayo sa pinakamalapit na bangko to open your account. Pangalawa, complete the bank's verification process and pay applicable fees. The bank will notify you by SMS or through their app when your card is ready for pickup or delivery. May bayad ba ito or wala? Yes, your chosen bank may charge a fee for the card. If you don't pay within their given time frame, yung application mo is cancelled. So other fees are based on the bank's policies and will be disclosed and explained in their terms and conditions. Do you need to go to an SSS branch for biometrics? Hindi na po. Your photo from your national ID will be used for your My SSS. So less hassle na po itong lahat para po hindi na po kayo mahihirapan. So kailan nga ba darating ang aking ina-apply na card? Your chosen bank will produce and release your card. Para po sa Metro Manila, within 15 working days after your account is successfully po na-open. So outside Metro Manila, so within 20 working days pa po after your account is successfully opened. Sa mga nagtatanong, kung meron pong mga question, where should I contact? For your question about your application status, you can contact your chosen bank directly. You will also get an email and My SSS inbox notification with updates. So anong bank po ba ang partner ng My SSS card? Currently, ang RCBC or Rizal Commercial Banking Corporation, ito yung pinakaunang na-roll out ng My SSS card. Other partners banks are set na susunod po. So pwede ba akong mag-apply if hindi ko gusto na gagamitin ang partner sa bangko? Yung partners bangko? Hindi po. The My SSS card is only issued through SSS partner banks. So ano pong mangyayari sa aking old disbursement account when I get my SSS card? So yung bagong My SSS card account,
yang automatically po set your main disbursement account for SSS benefits. Any other disbursement accounts you previously enrolled in DAM will remain in the system but will no longer use for receiving SSS na mga benepisyo na inyo pong ini-expect na darating sa inyo po. If yung My SSS card account is validly terminated, pwede po kayong mamili sa previously enrolled accounts or enroll a new account and set it all as your disbursement account. Pwede po mag-apply na multiple times sa My SSS card? Hindi po. You can only apply for one My SSS card with one bank at a time. So, paano ba mag-switch sa other different banks? You must first i-close yung pong existing My SSS card account with the bank. The bank will then notify to SSS na i-deactivate yung card at yung lahat ng mga records. Once natapos yung deactivation, mag-apply ka ng bagong My SSS card sa different partner banks. These procedures also apply sa UMID pay card holders. Kailan mo ba ang My SSS card available? The full program is expected to be available by September 2025 at stay tuned na po tayo sa karagdagan po ng mga impormasyon. At charan, ito po ang kulay ng inyo pong My SSS card. So maganda din na paggawing valid ID, pero hindi po siya valid ID na para po sa lahat ng mga transactions. Only in SSS transactions, dahil ang primary ngayon is ang PhilSys or National ID natin. So ito po ay parang secondary ID natin na pwedeng magamit natin in some transactions po. Not all, kasi pili lang po yung magagamitan po ng My SSS card na ID natin. At inyo po napakinggan ang proseso kung paano po kumuha ng My SSS card online. Less hassle na po ito dahil pinaikli ko po talaga at pinapaalala ko po sa inyo yung pwede nyo gawin sa pagkuha ng My SSS card sa online. And I hope na nakatulong ako sa inyo ngayong gabi o tamin sa inyong araw na maibigay po ang vlog na ito para po sa inyo at sa yun po ay meron kayong knowledge kung ano yung gagawin ninyo. This is me, Ruel Mendoza-Tanyo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel and God bless you po sa lahat.